Ipinanganak dito sa Lamuyon, Barangiran, Alameda, Cotabato noong December 25, 1983. Pangalawang anak ni na Sabino Iyap Sr. at Mercedita Utok Iyap. Nag-aral sa kanyang unang primary education dito sa Lamuyon Elementary School na noon ay Lamuyon Primary pa lamang taong 1990. At nagpatuloy hanggang sa gumraduate sa kanyang elementary noong 1996 sa Raradangan Elementary as valedictorian. Sa taong 1996 hanggang 1999, nag-aral siya ng kanyang first year hanggang third year high school sa mataas na paaralan ng Southern Christian College as staff nurser. Sa di matumbok na kadahilanan, nagdesisyon siyang lumipat sa Alameda High School upang dito tapusin ang kanyang secondary education taong 2000 at nakatanggap ng Special na Gatipalang Youth Leadership Excellence Award. Taong 2000 hanggang 2002, nag-aral siya muli sa Southern Christian College ng kursong Bachelor of Secondary Education Major in Home Economics. Tinapos niya ang 2 taon at nagdesisyong huminto at nag-asawa sa edad na 18 taong gulang. Simula sa taong itong 2002 hanggang 2018 ay seryoso niya kinutukan ang pag-aaruga sa kanyang pamilya. Di nawalan ng pag-asa na makamit niya ang kanyang pangarap. Taong 2019 ay isang biyaya sa kanya ng Diyos ang magkaroon ng University of Southern Mindanao, Alameda. At dito siya muli nag-aral ng kursong Bachelor of Elementary Education. Sa awat biyaya ng Diyos ay nakapagtapos siya noong July 4, 2023 as cum laude. Pagkatapos ng kanyang pag-aaral ay nakapagdesisyon siyang mag-self-review para sa board examination. And sa awa ng Diyos, siya ay pumasa at naging lisensyado noong February 25, 2024. Ang ating guest speaker for today is a 41-year-old woman, a licensed professional teacher. Please help me welcome none other than Jackie Lo Yap Dalisay. A round of applause. Maraming salamat po sa pagpakita ng paggalang. Opo na po kayo. Bago ako magpatuloy, akin munang ibinibigay ang aking paggalang sa ating butihing school head, Sir Roger Bihil. Hello, sir. Sa ating school division representative, Sir Ronnie Grafilo. Sa butihin nating tagapagpayo ng grade 6, Ma'am Risa Navarro. Sa kanyang mga kasamahang guro, mga masisipag at mga matatalinong guro ng Lamuyon Elementary School, mga nanay, mga magsisipagtapos, magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Okay lang? Sino ang masaya ngayon? Lahat kayo. Saan ang blowout natin after nito? Sino may handaan sa bahay nila? Wala? Okay. So, ang araw na ito ay masasabi ko na hindi lang isang ordinaryong araw. Dahil po, kung natatandaan ninyo, last year, 2024, nag-attend ako ng recognition ninyo. At yung speaker ninyo is, kung hindi ako nagkamali, si Ronalyn Masuay. Nonalyn. Okay. So, it's just a whisper, no? And doon ako sa likod. Sabi ko, Panginoon, kailan kaya ako makatayo sa entablado na yan? Dito pa naman nagsimula ang aking education. No, ang aking unang guro ay yung mama ko. So at the age of 4-year-old, so hindi ko yan makalimutan, visitor ako dito. No?
1989. So, dalawang rooms pa lang ang andyan, yung dito banda. So, noon, masaya kami. No? Visitor, grade 1, grade 2. Magkakasama kami lahat. Ang saya-saya namin. Kasi alam niyo po, ang hindi ko makakalimutan nung araw na yun is yung na magpahilamon galing si teacher. Nang lukot-lukuton ang sagbot ng trabaho at morning, then pagkahapon. So, kung ikumpara ang panahon noon at saka ngayon is malaki na ang pinagbago. Kasi noong araw, ano ito dito? Sapa. Sapa yan. Mula doon, hanggang doon sa Supiter na galingan. So doon, yan siya dyan. Sapa. So, ngayon, simentado na ang kalsada. Tatanungin ko kayo, from grade 1 to grade 6. So, 6 na taon kayo dito sa Lamuyon Elementary School. No, look at this. Look at this. Kumusta na po kayo? Yung kaalaman na nakukuha ninyo, kumusta na? Kaya na bang ilaban sa susunod na level? Kaya. Okay, sabihin yung kaya. Kasi kung titingnan, nasa first step na kayo. Ang second step is yung tinatawag na secondary education. Then ang third, tertiary education. So ano ba sa inyo ang kalitang pangarap? So lahat tayo may pangarap. So ang pangarap ay hindi yan natitigil. Hanggat may buhay tayo, patuloy tayong nangangarap. So ang araw na ito po ay isang napaka-special na araw para sa akin. Dahil ang inyong tema ay fit siya talaga doon sa mensahe na ibibigay ko sa inyo at saka sa galaw na rin ng panahon natin ngayon. Henerasyon ng pagkakaisa, kaagapay ng bagong Pilipinas. So tatanungin ko po kayo, You listen to Auntie O. para Auntie sa talking to you. inyo, bakit henerasyon ng pagkakaisa? Kailan ba sinisigaw ang pagkakaisa? Sino makasagot? Kailan isinisigaw o hinahangad ang pagkakaisa? Sino yung dito? Yung pinaka-highest na honor? Kailan? Kung magulo ang paligid. Tama? Bakit? Magulo ba ang mundo natin? Sobrang gulo. Ang gulong-gulo. So, i-expect pa natin na mas lalo pang gugulo. Bakit po? Naintindihan niyo ba kung bakit nasabi ko mas lalo pang maging magulo ang hinaharap? Kasi po, sa awitin pa lang natin na lupang hinirang, ang Pilipinas ay tinadhana ng Diyos. Marami ang hindi naniniwala na ang Pilipinas ay may magandang kinabukasan. Pero sasabihin ko sa inyo, may magandang kinabukasan ang Pilipinas. Huwag niyong kalimutan ang araw na ito. So, para sa akin, isang napakagandang tema ang inyong napili. Kita. Henerasyon ng pagkakaisa, kaagapay ng bagong Pilipinas. Bakit po? Ano po ba ang mensahe na dapat ninyong maunawaan? Walang magtatagumpay sa pangarap kapag walang pagkakaisa. Tama? Kung magulo ba ang isipan ng taon, makakapag-desisyon ba siya ng tama? Hindi po. Kaya, para sa akin, hindi lang ito isang ordinaryong kasabihan o tema. So, gusto kong ipaintindi sa inyo, so wag ninyo itong kalimutan. Mga mahal namin magsipagtapos, makinig ng maayos. So, wala akong ibang sabihin sa inyo dahil alam ko po, kahit saan kayo magpunta,
dala-dala nyo ito. Ang aking keyword ay simple lang. Love. Naintindihan niyo po ba ano yung love? Saan ba yan natin nararamdaman? Sa puso. So, love. Yung letter L ay love for God, love for family and friends, then love of the country, Philippines. Ano yung tatlo? Love of God, love of family and friends, then love of country, Philippines. Bakit ba may paaralan? Naitanong niyo ba minsan, bakit may paaralan? Wala? May paaralan upang doon i-educate yung mga kabataan. Doon hubugin. So, ibig sabihin, may purpose ang inyong pag-aaral. So, huwag na huwag ninyong kalimutan yung sinasabi ko kanina, ang Pilipinas ay may magandang kinabukasan at ang good news is nagsisimula na yan. So, para sa mga ayaw maniwala, abangan nyo na lang po. At para sa mga naniniwala, magpatuloy lang po tayo habang naghihintay. So, ang pangalawa, O. Obedience. Marami ang nalilito kung paano makuha ang tinatawag na pagkakaisa. Or in fact, andyan naman po ang guide natin. Ano yun? Dalawa lang. Batas ng Panginoon at saka batas ng tao. Anong purpose? Bakit may batas? Ito po ang magiging ilaw at gabay natin. Ito po ang magsisilbing disiplina ng bawat mamamayang Pilipino. The letter V. Ano ang V? Victory. Pag alam mo kung ano ang pag-ibig, alam mo din kung paano susundin ang batas. At sa pamamagitan ng yan, matatanggap natin yung tagumpay sa buhay. Yung gusto natin, hinahangad natin pagkakaisa. The letter E, example. So kung kayo po ay nakaunawa o nakaranas na sa sinasabi ko, magiging mabuting halimbawa kayo sa kapwa. Kasi ang buhay natin is simple lang naman. Lead by example. Share the life. So ngayon, ilang buwan lang, no? Vacation ninyo, so ilang buwan lang, mag-high school na kayo. So aware na ba po kayo na kung malaki ang populasyon ng paaralan, ay mas malaki at maraming impluensya. Aware kayo? Hindi. Kaya yan ang dapat ninyong paghandaan. Sasabi ng inyong kanina, inyong classmates na si Kevin Mariano, ibang guro na ang sasabihan natin good morning. Iba na ang ating magiging kaibigan, magiging kaklase. So, dapat hindi kayo nananatili sa comfort zone ninyo. Ano bang tinatawag na comfort zone? Yung komportable lang kayo. Tulad sa paaralan ninyo, mula kinder hanggang grade 6, dito kayo. Next year, doon na kayo sa Alamada High School. Alam niyo ba kung ano karami ang estudyante doon? Thousands ang estudyante doon. Kung espesyal kayo sa school na ito, dahil ilang section lang kayo, 1 section, doon, expect kayo, 5 sections kayo. So sa isang classroom, buti na lang kung mayroong 30 students. Ipapaano pag 50 students? Sa palagay niyo po ba, tahimik ang loob ng classroom? Hindi. Sino ang nangarap dito na makakuha ng karangalan? Dahil bibigyan ko ng golden na message. Yan lang po, no? Ito lang po ang may papabaon ko sa inyo. Dahil imagine, 41-year-old na ako, no? So expect na madami akong alam. Kasi po, kung natandaan yung kanina ang introduction ng
introduction ng speaker, ano ang bad influence doon? Naghinto sa hindi matumbok na dahilan at nag-asawa sa edad na 18 taong gulang. So, naitanong niyo ba minsan, bakit kaya siya nag-asawa ng 18-year-old? Paano siya ang kinuha na speaker namin ngayon? Magbibigay ba siya? Makapagbigay ba siya ng mabuting halimbawa? O mabuting nasa sarili niya nga mismo, wala naman siya may pagmalaki. So, ito yan. Alalahanin niyo palagi na part ng journey para makamtan ang pangarap is andyan ang tinatawag na pagsubok. Ay, binigay ko sa inyo ang keyword, love. Dahil alam niyo po kung bakit? Wala sa isip ko ang salitang yan noon. Pero, nung dumating na ako sa punto na nakaramdam na ako ng tinatawag na love o pag-ibig, doon, biglang nagbago ang pangarap ko. Dahil magulo ang pamilya ko, naisip ko, Lord, hanapin ko ang totoong pamilya kung saan yung sinisigaw ng puso ko na makikita ko yung love, yung open communication. Then, na-realize ko din na wala kang kaibigang totoo maliban sa kung ikaw mismo ang gagawa ng magiging kaibigan mo. So, nakuha niyo kung anong punto ko doon? Paano ako gagawa ng maging kaibigan mong totoo? Hindi, syempre, pasukin ko ang buhay may asawa. Dahil alam ko po na marami pa ang mabibiktima dahil hindi nila alam kung ano ka-powerful yung love na tinatawag. So, sa awa ng Diyos, yung bunganga ko parati na lang, Lord. 3 lang naman ang pangarap ko sa buhay. Una, gusto kong makapagsilbi sa'yo. Pangalawa, gusto kong magkaroon ng pamilya. Then pangatlo, gusto ko magiging mabuting leader in the future. So lahat-lahat lang yan, binigay na ng Panginoon sa akin. So para sa akin, wala na kong kulang. Yun na lang ang sinasabi ko kanina na yung tinatawag na tagumpay. Kasi po, sa totoo lang, ngayon pa lang po mag-uumpisa ang totoong laban para makuha natin yung tinatawag na tagumpay. Ano yung tagumpay? Yun. Generation of Unity. Partners of You, Philippines. So, balik tayo doon. So, hindi ako nakalimot ha. Sabi ko, bigyan ko ng golden word yung mga bata na gusto maging matalino sa buhay. 3 lang. Una, magpakabait sa magulang. Ang batang mabait ay pinagpala ng Diyos. So, may mga magulang man tayong, anong tawag nito? Bungangera. So, ang mga bata ngayon is napaka-sensitibo. So, ang payo ko dyan is talasan ang pakiramdam. Huwag lang puro bunganga. Kasi sa ayaw nyo sa gusto, no? Nag-research po ako. Alam nyo ba kung ano ang pinakamatinding sakit ngayon? Yung tinatawag na depression. Maraming bata, maraming individual na nag-commit ng suicide. Hindi basta-basta isang tao magpakamatay kung walang malalim na dahilan. At kadalasan ito ay problema sa loob ng pamilya. So, bakit ko ito i-share sa inyo? Kasi po, pag magpunta na kayo doon sa Alamada High School,
bigyan ng espesyal na atensyon ng teachers ninyo. Magsikap kayo. Huwag na huwag niyong kalimutan, magpakabait sa magulang, igalang ang matanda, at irespeto ang kapwa-tao. Dahil yan ang utos ng Panginoon, no? Mahalin ang kapwa-tao. Part din ng kabaitan is pagiging madasalin. So ako, kahit pa man sa matinding pagsubok na aking napagdaanan, hindi ako bumitaw sa Diyos. Dahil alam ko po, walang mag-guide sa akin ng tama. Kasi ako na bata is suwail. Hindi ako nakikinig sa parents ko kapag may nakikita akong mali. Dahil para sa akin, ang makikita sa mata ng bata ay kung para sa inyo ay tama, sa akin ang mali ay mali po. Kaya, sinasabi ko sa inyo, huwag niyo kalimutan na magdasal. Magdasal ng magdasal. Kung may problema sa bahay, may problema sa pera, may problema sa kung ano-ano, magdasal. Kasi po, ang Panginoon lang ang may-ari ng lahat. Higit pa sa alam ng tao. Pangalawa, makinig sa nakakatanda at makinig sa guro. Alam niyo ba po kung ano yung virus na yun? Hindi niyo alam? Malamang ginagawa niyo din. Hindi niyo alam kung ano yung virus na yun na nakakahawa? Yung Marites, hindi yung virus? Virus yan. Kaya yung mga bata, pagdating na doon, is wala nang matutunan. Bakit? Habang nag-lecture ang teacher, anong ginagawa? Nag-chismis. Kaya makinig kayo ng mabuti sa guro. Lalo pa ngayon. Ano ang gamit ng guro? PowerPoint. Hindi na aklat. Kaya ako, ini-encourage ko kayo, magbasa kayo ng aklat. Dahil ako, sa edad na ito, 41-year-old, nagbabasa pa rin ako ng aklat. Hindi ako nag-rely dyan sa cellphone kasi alam ko po na yung mga knowledge nandyan, minsan naman hindi totoo. Kaya encourage the parents, no? Tulungan niyo po yung mga anak ninyo. Magbigay kayo ng oras sa kanila. Ang the best na oras is 7 p.m. hanggang 8 p.m. At siguraduhin po ninyo na once na akayin niyo na yung mga anak ninyo na magbasa, busog ang tiyan. Kasi po, kahit ang ituro nyo, kung kumakalam ng sikmura, walang silbi. Useless ang lahat. Kasi, ang pagkain ng utak ay yung nasa loob ng tiyan natin. Kung ano yung mga nilalagay natin, ano yung kinakain natin, so mas prefer ko po is yung mga gulay. Yung mga masusustansyang pagkain. Kasi alam nyo, nalulungkot ako sa tuwing nakikita kong mga bata ngayon. No? High school. Halata po, kahit tingnan lang natin sa mga mata nila, tulad ngayon. Ewan ko lang kung sinong nakikinig. Pero nakatingin sila lahat sa akin. So, nakikinig siguro ito. Yung iba, lutang. Bakit po? Kasi yung iniisip, pag uwi ng bahay, ano naman kaya ang sabihin ni nanay? Ano naman kaya ang kanyang mga dada? So, hindi nila alam na kayo po ay pagod. Kaya mga nanay, sundin niyo po ang teknik ng tatay ko. Pag uwi ng bahay, puno ang kaldero. Opo, effective siya. Pag uwi, sabihan may pagkain, kain ka muna. Saka kumustahin nyo naman. Anong ginawa ninyo doon sa school? Kumusta po kayo? Anong natutunan ninyo? Huwag lang sabihin pagkatapos na, pag nabusog na, maahapon ka na ng amot. Anong ginawa mo? Mga pratikahid ko na ng bayo mo. Siguro gano'n ka dito. Iwasan mo yan. Dahil ang utak ng mga bata ay napakaliit lang po ng kanilang at tinatawag nito understanding. So, kunting mali, nabibigyan nila yan ng malalim na kahulugan. Pang-tatlo, mag-aral, mag-aral, at mag-aral
equals valedictorian. Trust me po, yan ang ginagawa ko. Itanong nyo sa akin, sa edad ko na yan, hindi ka pa ba napagod mag-aral? Hindi po. As long as bibigyan pa ako ng Panginoon ng pagkakataon, mag-aaral pa po ako. Dahil may kurso pa akong gustong pag-aralan. At alam nyo po kung ano yun? Yung tinatawag nilang psychology. Kasi gusto ko makatulong yun sa mga bata. Kasi alam ko po na sa darating na panahon ay talagang hindi nyo na maintindihan ang takbo ng panahon. At saka ito pa. Merong iniwan si Dr. Rizal na kasabihan, ang kabataan ay pag-asa ng bayan. So, connected ito doon sa tema ninyo. So, paano ba maging pag-asa ng bayan ng kabataan? Saan nakasalalay po ang pagiging pag-asa nila? Sa magulang, una sa lahat, and then sa mga guro, sa paaralan. Kasi partners yan. Hindi pwedeng magulang lang. Hindi pwedeng magulang lang ang magbigay ng edukasyon. Sa guro. Then, para naman po sinasabi ninyo pagkakaisa, is andyan lang ang sagot, hindi nyo lang nakikita. Dahil ang tao ngayon, nababasa ang salita, lutang ang pagkaunawa. Pag sinabi ng teacher, magpakabait kayo, mag-aral kayo. Iwan ko lang kung ginagawa nyo din. Pag anong sinabi ng guro, sundin. Dahil hindi nila yan sasabihin kung hindi yan sa ikabubuti ninyo. So, dyan naman sa ating ginagawa araw-araw, yung lupang hinirang, panunupa sa watawat, yan. Basahin nyo yan paulit-ulit nang maunawaan ninyo kung ano ang kahulugan. Dahil ngayon po ay nananawagan ang ating mahal na Pangulo para sa pagkakaisa. So, bago ko po tapusin ang aking mensahe, meron po akong babasahin sa inyo. Ito po ay isang tula, liham, na iniwan ni Dr. Jose Rizal. Alam niyo po, ang hirap nito. Ang hirap, kumbaga pa, nagpakahirap ako ng gusto para makuha lang ang kopya nito. Kung hindi kami nakapunta doon sa Dapitan at nakapasok doon sa museo, hindi ko makita kung saan niya ito papahanap. Andoon lang pala. So ito, isinulat niya itong liham para sa mga kabataan at sa mga Pilipino. Ito po ay isinulat niya noong 1893. Ang kabilin-bilinan niya is, sa kanya na ilathala ang aking mga sinulat kung ako po ay mamatay na. So, ngayon, babasahin ko ito sa inyo mga kabataan. Makinig, ha? Makinig. Kaya magpatuloy ka at sumulong. Mag-aral at pag-isipang mabuti ang iyong natutunan. Ang buhay ay napakaseryosong bagay na ang tanging magtatagumpay lamang ay yung mga marurunong at may puso. Take note ha, ang magtatagumpay lamang sa buhay ay yung mga marurunong at may puso. Dalawa lang. Ano ang andito? Kaalaman. Saan makukuha ang kaalaman? Sa paaralan. Ang dito naman is pagmamahal. So kung wala daw karunungan at walang pagmamahal, ay hindi magtatagumpay ang isang tao. Ang tao ay walang sandatang bubuti pa kaysa kanyang talino at walang lakas na hihigit pa kaysa kanyang puso. Kaya yun ang sinabi ko kanina, powerful yung love. Talasan, paghanapin, kinisin ang iyong talino
pagtibayin at turuan ang iyong puso. So kaya, nilagay ng Diyos ang utak dito sa taas upang ano? Upang pag-aralan natin ang mga bagay-bagay. Kasi ang nangyari ngayon, hindi na nag-aral, wala pang kiramdam. Yan. Nakikita ko po, ang kawawa ang henerasyon na ito. So, sana mabigyan po ito ng pansin at maunawaan kung ano po ang aking sinasabi. Kasi ito lang naman po ang purpose siguro ni God, o hindi kayo siguro. Ang purpose ni God, bakit i-grant niya yung aking panalangin? Kasi sa ayaw niyo po sa gusto, mayroon na kami mga nakaplano. Nakaplano pa lang kasi wala pa po yung hinihintay namin. So, good news, no? So, hindi ko pa sasabihin. Pero sabihin ko na lang na good news. Kasi po, marami kaming proyekto na itatayo dito sa paaralan ng Lamuyo Elementary School in the future. No? So, para sa iyo mga kabataan, huwag ninyong kalimutan yung aking keyword. Ano yun? Love. So alam ko po at naniniwala ako na hanggang may buhay, mayroong pag-asa. So love and obedience are keys towards victory in life. So huwag kalimutan na magiging good example sa inyong kapwa mga bata at kapwa tao. So yun lang po. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sana kahit kunti man lang, kung may napulot din man lang kayong salita. Kahit yung word lang na love. So magandang hapon. Congratulations sa mga teachers, sa mga nanay, at sa mga dear graduates. Magandang hapon po.